Pag meron kang bagay na gustong bilhin, ang tanging paraan ay pag-ipunan mo ng matindi. O kaya naman pagtrabahuhan. At darating yung araw na makukuha mo yung bagay na yun. Gaya nitong big bike na bitbit natin pa uwi. Dumating din yung araw na pinakahihintay natin. Na senyales na kapag napuno na to, eto na yung araw na magagamit natin siya. Na lumagpas din na 1 taon mula nung nabili natin tong alkansya. Nagawa sa Kawayan nung bumiyahe tayo sa Tarlac nung February 2023. At eto na siya mga roads. Medyo mataas nga pala to. Kaya nagustuhan natin tong lagyan ng mga barya. At sobrang bigat na rin niya nung napuno natin. Tumitimbang na halos lagpas ng 11 kilos. Ganun siya kabigat. At eto na yung oras para buksan itong napakabigat at napakataas na alkansya. Kung mababasa natin, nakasulat pa dito yung I Love Monasterio de Tarlac na gumabay sa atin para makapag-ipon. Na kahit sobrang tagal, makukuha at makukuha pa rin natin yung bagay na gusto natin. O yung bagay na makakatulong sa atin na matagal natin pinapangarap ulit. Itong inipon natin halos halo-halo. Pero mas maraming tig-20 tayong naipon. Para kahit papano, kapag binilang natin, mas malaki, mas mapapataas yung halaga. Eto nga pala yung pangako natin sa sarili. Na kapag napuno na tong alkansya, yun na yung oras para bumili tayo ng motor na kung saan pinapangarap nating big bike na hindi natin minadali, na kung saan kapag meron lang akong barya, doon natin iniipon, doon natin nilalagay hanggang sa eto na, naparami na natin ng ganito kadami. Hindi ko rin nakalain na makakaipon tayo ng ganito na sa loob lamang ng 15 months, ganito na kagad kadami. Tumulong na agad sila Dodi tsaka si boss para mas mapadali yung pagbibilang natin. Nung una binalak nating lagyan to ng papel, pero dahil sa marami tayo nakikitang nabubulok, hindi na natin sinubukan hanggang sa maipon na natin at mabilang at nilagay natin sa supot na halos triple ang balot dahil maaaring mabutas sa sobrang bigat. Diretso namin to sa bangko kung saan ipapapalit natin. At nung napapalitan na namin, syempre bumili kami ng saging at ulam para may lulutuin tayo. At nung kinabukasan, pagkatapos ko maghanap-hanap ng pwedeng bilhin, nakakita na rin tayo sa wakas na titingnan. Sisilipin kung okay ba at para sa atin. At si Romnick ang makakasama natin ngayon dahil siya magbibit-bit kayo na kung sakaling maging successful ang magiging lakad natin. At bumiyahe tayo mula Bulacan papuntang Caloocan. O di ko sure kung Valenzuela pa rin ba. Dito sa McDonald's ang meetup namin. Pagkarating namin dito, nakita kaagad namin yung big bike. Itong Ninja 400. Simulat sa pool mga roads, yung practical talaga tayo sa pagbili ng mga motor na mas pinipili natin ng second hand. Lalo na kapag sapat ang pera natin. At hindi ako madalas kumukuha ng hulugan dahil sa sobrang taas ng interes. Halos dumodoble sa presyo. Doon pa lang talo na tayo. Kung saan halos parehas lang naman ang performance na kayang ibigay ng brand new at second hand. Kailangan mo lang talaga maging mabusisi sa pagtingin para hindi ka rin lugi kapag kumuha ka ng motor na second hand o kahit sa sasakyan. Dahil dito sobrang laki na natitipid natin. At marami rin siguro sa inyong tanong, bakit Ninja 400 pang kinuha natin at hindi mas malaki? Nagaya ni Tisoy na yung MT-09 natin. Hindi pa kasi kaya mga roads, medyo mataas pa. Pero itong nakuha natin, pasok sa presyo na kaya natin bilhin. Na kaya natin makatawid na ng expressway kung kinakailangan. Isa yun sa mga reason natin mga roads kung bakit tayo kumuha ng big bike. Para kapag may mga lakad tayo papuntang Manila, mapapabilis na biyahe natin. Kapag napadaan tayo sa expressway, meron na tayong magagamit. At mas matipid siya mga roads kumpara sa ibang big bike. Dahil meron tayong mga kakilalang meron ito, syempre nagtanong-tanong din tayo. At medyo mababa ang bigay niya sa presyo na to. Na masasabi kong kahit papaano sulit. At nung tiningnan natin yung mga papers at naging okay na lahat, dito nagkapirmahan na tayo. At dahil sa mahihain si Sir, di na natin sinama. Nagkaabutan ng bayad at okay na lahat. Dahil sa gustong i-testing siya ni Dodi, ina-testing natin sa kanya para makuha kung anong opinion niya. Kung okay ba o pasado o hindi. Pero base sa pagmamaneho niya, panalo sa kanya mga roads. At dito mauwi na natin siya. Sa ngayon wala pa siyang pangalan dahil hindi ko sa kanya pwedeng ipangalan si Tisoy. Si Tisoy ay mananatiling Tisoy na wala sa atin ngayon pero malay natin balang araw. At ngayon nasundo na namin siya ni Nano at mauuwi na natin siya kasama nila na magiging bagong kuya. Comment down below mga roads kung anong gusto niya ipangalan natin sa kanya. At ibabalik nga pala natin siya sa kulay itim dahil yun yung original na kulay na marami tayong plano sa kanya. At bago kami umuwi, nagmerienda muna kami dito sa gilid. Ako sa isa sa mga paborito nating inihintuan to. Ganito namin i-celebrate yung pagkuha ng bagong motor. Ang kumain sa mga ganitong klaseng kainan na sobrang sarap. Pagkatapos namin dito, nagpagas muna kami dahil empty na pala tong motor na wala ng gasolina. Ang full tank niya halos 600 pesos. At sa mga ganitong klaseng motor, 95 octane na ang kinakarga. Hindi ka na pwede magbasta mag-unleaded. Pag uwi namin, eto na yun mga roads na magagamit natin sa mga ibang lakad. Legit na mayroon na tayong big bike at mga kasama ni Dagul at Nano. Ilang mga roads, ride safe, keep safe, yun ang pinaka-importante. Yung naipon natin barya, hindi sapat para makabili ng big bike. Nasa 13,000 lang naipon. Pero bukod doon, ipon talaga tayo. Naging daan lang yung alkansya. Senyalis na ito na yung oras para bumili ng big bike. Kaya kung may pangarap ka, pag-ipunan mo lang hanggang sa dumating yung araw, bibili mo na siya. Alrighty!